Amen. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. At maraming salamat sa Panginoon. Muli tayo narito ngayong hapon para sama-samang sumamba at magpasalamat sa dakilang Diyos na buhay na ating sinasamba at pinaglilingkuran. Let's all stand up and let's sing this song, Majesty. Amen. Lahat po tayo umawit sa Panginoon. Ibigay po natin ang ating buong tinig upang marinig ng ating Panginoon sa langit. On the first verse now. Majesty, worship His majesty, and to Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, come on, kingdom authority flows from His throne, and to His own His sanctum praise. On the chorus now. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify, praise Jesus the King. Majesty, amen. Worship His majesty. Glorified King of all kings. Amen. Another song, tayo magkamayan. Awitin po natin. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Amen. Kayo po umalis sa ating kanyang tinatatayuan at hanap tayo ng ating makakamayan. Ready now, sing. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Amen. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kasiyahay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. At siya'y magbabalik, at siya'y magbabalik upang tayo'y kanyang kunin. At siya'y magbabalik upang makapiling niya. Kaya ikaw, kaibigan, si Jesus ay pagtiwalaan upang makasama niya. Saan daw po yun? Sa kabilang buhay. One more time. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Amen. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Walang ibang tagapagligtas kundi ating Panginoon si Kristo. Buhay, kasiyahay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Another song. Blessed be the name. Amen. All praise to Him who reigns above. On the first verse. All praise to Him who reigns above, in majesty supreme, who gave His Son for men to die, that He might man redeem. What a verse! Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord.
our Lord and Savior Jesus Christ that died on the cross and saved us to set us free. Amen. To God be all the glory. On the first verse. To God be the glory, great things He had done. So loved He the world that He gave us His Son. Oh, yeah, that is life and atonement for sin, and open the life gate that all may go in. Come on, praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. All that it is now, second verse. Oh, perfect redemption. Come on, ladies. Amen. To every believer, the promise of the man, the vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. On the last verse now. Great things He had taught us, great things He had done, and great our rejoicing through Jesus the Son. Not purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. Thanks be to God, because we have a great Savior and friend who never leave us nor forsake us. Amen. First verse. Jesus, what a friend for sin. Jesus, lover of my soul. Friends, reveal me, foes assail me. He, my Savior, makes me whole. Sing it from the heart. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping,
lead us in opening prayer. Manalangin po tayo. Amang banal, muli nagpapasalamat kami dahil kami po ay muling tinipon mo sa hapong ito upang kami po, O Diyos, ay purihin ka, pasalamatan ka, sambahin ka bilang Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Salamat po, Ama. Ngayong hapon, inahanda po namin ang aming mga puso upang kayo ay mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. At huwag masayang ang aming pagpunta sa bahay sambahan, kundi kayo ang maitaas, mapapurihan, at maluwalhati sa aming buhay. Amen. At dalangin namin ang aming pananambahan ngayong hapon, ang iyong gagamiting lingkod na tatayo sa likod ng pulpito, Panginoon, lalo kaming bigyan ng makalangit na karunungan sa magitan ng Banal na Espiritu at ang mga salitang aming pakikinggan ay mailagay sa ikabuturan ng aming puso upang siyang magsilbing ilaw at kalakasan sa aming buhay espiritual, na lalo kaming magamit na may kaisiyan ng aming buhay na nagtatapat at nagpapatuloy sa inyong gawain na may malinis na konsensya. Maraming salamat po, Ama, sa mga salitang aming nang napakinggan at lalo pa yung aming mapapakinggan ngayong hapon na lalong magbigay ng maayos na buhay paglilingkod sa maraming mga gawain na maging mabuting halimbawa at manggagawang mabunga dahil sa inyong gabay at biyaya sa aming buhay. Kaya, O Diyos, ngayong hapon, ang aming mga papurit pasalamat at ang aming pakikinggan ngayong hapon ay huwag, Panginoon, hadlangan ng anumang aming kaaway na ang dyablo. Bagkos, Panginoon, manaig ang Banal Espiritu hanggang sa matapos ang aming pagsamba, ang salitang aming mapapakinggan ay aming maging baon-baon araw-araw. Yes. Kung ano man ang aming mga ginagawa, saan man kiparoroon, ano man aming iniisip, gabayan mo kami upang kami ay makitang buhay na naglilingkod sa inyo at buhay ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Amen. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Manatiling nakatayo at tayo po ay dadako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Tawagin po natin ang ating mga kapatid. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Tayo po'y muling dadako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa 2 Chronicles chapter 27 verses 1 to 9 and chapter 28 verses 1 to 14. Babasahin po natin ang salitan at sa uling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. Si Jotam ay may 25 taon nang siya ay magpasimulang maghari at siya ay nagharing 16 na taon sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay Jerusa na anak ni Sadok. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, ayon sa lahat na ginawa ng kanyang amang si Uzias. Gayon may hindi siya pumasok sa templo ng Panginoon, at ang bayan ay gumawa pa ng kapahamakan. Siya ay nagtayo ng mataas na pinto ang daan ng bahay ng Panginoon, at sa kuta ng Opel ay nagtayo siya ng marami. Bukod dito ay nagtayo siya ng mga bayan sa lupaing magburol ng Juda, at sa mga gubat ay nagtayo siya ng mga palasyo at mga muog. Siya ay nakipaglaban din naman sa hari ng mga anak ni Amon at nanaig laban sa kanila. At ang mga anak ni Amon ay nagsipagbigay sa kanya ng taon ding yaon ng 100 talentong pilak at 10,000 karo ng trigo at 10,000 ng sibada. Gayon din karami ang binayad ng mga anak ni Amon sa kanya sa 2 taon naman at sa 3. Sa gayoy, si Joatam ay naging makapangyarihan sapagkat kanyang inayos ang kanyang mga lakad sa harap ng Panginoon niyang Diyos. Ang ibaga sa mga gawa ni Jotam at ang lahat niyang mga pakipagdigma at ang kanyang mga lakad narito na nasusulat sa aklat ng mga hari sa Israel at sa Huda. Siya'y may 25 taon nang siya'y magpasimulang maghari at nagharing 16 na taon sa Jerusalem. At si Jotam ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at inilibing nila siya sa bayan ni David. At si Akas na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Si Akaz ay may 20 taon nang siya'y magpasimulang maghari at siya'y nagharing 16 na taon sa Jerusalem. At hindi siya gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon na gaya ni David sa kanyang magulang. Kundi siya'y lumakad ng mga lakad ng mga hari sa Israel at ginawa rin naman ng mga larawang binubo ng mga
ang mga Baal. Bukod dito ay nagsunog siya ng kamangyan sa libis ng anak ni Hinom at sinunog ang kanyang mga anak sa apoy, ayon sa mga karumal-dumal ng mga bansa na mga pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. At siya'y naghain at nagsunog ng kamangyan sa mga mataas na dako at sa mga burol at sa ilalim ng bawat punong kahoy na sariwa. Kaya't ibinigay ng Panginoon niyang Diyos siya sa kamay ng hari sa Syria at sinaktan nila siya at tumangay sa kanya ang malaking karamihang bihag at mga dinala sa Damasco. At siya na may nabigay sa kamay ng hari sa Israel na siyang sumakit sa kanyang malaking pagpatay. Sapagkat si Peka na anak ni Remalias ay pumatay sa Huda ng 120,000 sa isang araw. Silang lahat ay mga matapang na lalaki, sapagkat kanilang pinabayaan ng Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang. At pinatay ni Zikri na makapangyarihang lalaki sa Ephraim, si Maasiyas na anak ng hari, at si Azrikam na pinuno sa bahay, at si Elkana na pangalawa ng hari. At ang mga anak ni Israel ay nagsipagdala ng bihag sa kanilang mga kapatid na 200,000, mga babae, mga anak na lalaki at babae, at nagsipaglabas din naman ng maraming masamsam na mula sa kanila at dinala ang samsam sa Samaria. Ngunit isang propeta ng Panginoon ay nandoon na ang pangalan ay Obed, at siya'y lumabas na sinalubong ang hukbo na dumarating sa Samaria at sinabi sa kanila, "Narito, sapagkat ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang, ay nag-init sa Juda, ay ibinigay niya sila sa inyong mga kamay, at inyong pinatay sila sa isang pag-aalab na loob na umaabot hanggang sa langit." At ngayoy inyong inakalang pasukin ang mga anak ni Huda at ng Jerusalem na naging pinakaaliping lalaki at babae sa inyo. Wala ba kayong pagsalangsang sa inyong sarili laban sa Panginoon inyong Diyos? Ngayoy dingin nga ninyo ako at pabalikin ninyo ang mga bihag na inyong kinuhang bihag sa inyong mga kapatid, sapagkat ang malaking pag-iinit ng Panginoon ay dumating sa inyo. Nang magkagayoy, ilan sa mga pangulo sa mga anak ni Ephraim, si Asarias na anak ni Johanan, si Berakias na anak ni Meselimot, at si Ezekias na anak ni Zalum, at si Amasa na anak ni Hadlai, ay nagsitayo laban sa kanila na nanggaling sa pakikipagdigma. At sinabi sa kanila, "Huwag kayong magsisipagdala ng mga bihag dito, sapagkat inyong inaakala na magdala sa atin ng pagsalangsang laban sa Panginoon, upang idagdag sa ating mga kasalanan at sa ating mga pagsalangsang, sapagkat ang ating pagsalangsang ay malaki at may malaking pag-iinit laban sa Israel." Sabay-sabay po tayong lahat. Sa gayoy iniwan ng mga lalaking may sakbat, ang mga bihag at ang mga samsam sa harap ng mga prinsipe at ng buong kapisanan. Maraming salamat po muli sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. Where's that song? Ready now, sing. Of the Lamb, are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Amen.
Jesus. Tell it to Jesus. Are you worried? Tell it to Jesus. Amen. First verse. Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you grieving over joys departed? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that will know. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Last verse now. Do the tears flow down your cheeks and beading? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Have you sins that tomb insides are hidden? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that will know. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Amen. Amen. Check. Test. Check. Check. How vast His grace, how great His faithfulness, how deep His love, how rich His mercy. How high His thoughts, how sure His wisdom, and all of this He gives to me. So I will praise Him with every breath, for He has rescued me from certain death. And now this life I live in Him. Oh, let His glory shine while mine grows dim. How just His way, I was so how good His lost, with discipline, nowhere to turn. how pure His I truth, never would have found my way. how kind His goodness, how His He reached down for me. how long His I never patience, understand and all all of this. Yes, all of this He gave.
Amen. Wow. Para tayong mga nasa langit na, no? Masarap pagdating lalo sa langit. 1 John chapter 5. 1 John chapter 5. Kanina po, sino yung wala kaninang umaga? Narito kayo ngayong hapon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, may ilan? May mga 10. Okay. Kanina po ang tinalakay namin ay good conscience. Dapat meron tayong good conscience. Ang laki po ng pakinabang kapag ka malinis ang ating konsyensya na wala tayong hindi tayo ang pagsisimulan ng pagkakabahabahagi, kundi bagkos na tama tayo ay pagsisimulan ng makadiyos na pagkakaisa. Meron akong pinorward na awit dyan, yung You Are My All in All. Tagalog, gusto kong awitin muna natin. Tagalog, You Are My All in All. Ayan. Si Jesus ang kalakasan, ang galakot, kayamanan, ang lahat sa buhay. Ayan, pag-aralan natin. Yung iba naman, ito'y pamilya na natin. Pero dapat po nating maangkin, sa mundong ito, maraming puwersa, maraming puwersa na sumisira sa buhay ng tao. Sumisira sa kanyang pangarap, sinisira ang kanyang pangarap, sinisira ang kanyang katawan. Marami talagang walang pakialam sa ikabubuti ng kanilang kapwa. Interesado lang sila sa sila ay kumikita, kaya kahit na yung kanilang produkto makakasira sa kapwa. Alam nyo, minsan, bumili kami ng kamatis. Parang 3 linggo na yung kamatis, ang tigas pa rin Sa palagay nyo, ano kaya yon? 3 linggo na, fresh pa rin, mas matigas pa sa totoong kamatis. Sabi ko ba, ano ba itong kamatis na kakainin natin? Kaya may mga tao talaga na sila ay naghahangad kumita, sila hindi nila kakainin yon. Pero ipakakain nila sa kanilang kapwa. Kaya sa mundong ito po, ang kalakasan natin ng ating Panginoon. Kinakailangan sumunod tayo sa kanyang pangunguna dahil sa labas ng kanyang pangunguna, wala po tayong kakampi na magtatanggol sa ating kagaya niya. So, awitin po natin ito. Sa English muna. May English tayo nito. English. May English. Yan. Awitin natin sa English para mapamiliarize po yung iba nating kasama. Everyone, sing. You are my strength when I am weak. You are the treasures that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Ladies. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. Okay, continue, ladies. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Everyone. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus,
Jesus ang kalakasan, ang galakot kayamanan, ang lahat sa buhay. Nag-aari sa aking puso, sa paglilingkod ihihinto, ikaw ang aking buhay. Jesus, Cordero, alay sa Kalbaryo. Jesus, ngalan mo, pupurihin ko. Kalalakihan, kasalanay binayaran, muling nabuhay sa libingan, ikaw ang aking buhay. Sa kahina ay kaaliwan, sa pagkukulang katugunan, ikaw ang aking buhay. At po tayo! Jesus, Cordero, alay sa Kalbaryo. Jesus, ngalan mo, pupurihin. Again, on the chorus. Let's begin on the chorus again. Jesus, Cordero, alay sa Kalbaryo. Jesus, ngalan mo, pupurihin ko. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y tumayong lahat. Basahin po natin 1 John chapter 5 and verse 4. Kaya ibang-iba po ang tunay na Kristyanismo, hindi relihiyon. Ano po? Ang mga tao punong-puno ng relihiyon, paniniwala at mga niyakap na paniniwala na hindi po galing sa tunay at buhay na Diyos. Kaya ano ang aasahan ng mga taong yumakap sa paniniwala na hindi naman ang Diyos ang may akda, kundi ang mga tao po ay naligaw. Kaya ganito ang ating bayan. Ang ating pong bayan hindi po uunlad na merong maling pananampalataya ang tao. Lagi po tayong sisirain ng maling kaisipan. Kaya nga tayo ay iniligtas ng Panginoon para tayo ay maging mga mapagtagumpay. So babasahin po natin ang 1 John chapter 5 and verse 4. Okay po? So nariyan na po tayo. Basahin nating lahat. Ready? Begin. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Kasama ba kayo doon sa our faith? Ha? Amen? Whatsoever is born of God overcometh the world. Ama naming Diyos, maraming salamat po sapagkat ang pagtagumpayan, ang sanglibutang ito ay hindi kaya ng bala, ng medisina, ng mga teknolohiya, ng siyensya, ng pera, at ng pagkakaisa kahit ng sinukob. Salamat po sapagkat mayroong isang nagtagumpay, ang aming Panginoong Hesukristo. At sa kanyang katagumpayan, isinasama niya ang mga tao. Ngunit hindi po lahat ng mga tao ay handa bumago ng kanilang paniniwala. Hindi handang pabago ng kanilang buhay. Ni ayaw ng mga taong mabago ang kanilang kinagawian at kinasanayan sapagkat ang pagbabago ay salungat sa inaayunan ng mayorya.
Ngunit salamat po ang liwanag na iyong ibinibigay ay individual na pwedeng ang bawat isa ay magpasya. Dahil ng mayaman mong biyaya, pinapangyayari mo ang hindi kaya ng natural na pamamaraan, kundi sa pamamagitan ng isang himala ng iyong kapangyarihan. Sa hapon pong ito, lalo naming pasalamatan ka sa ginawa mo sa aming buhay, sapagkat hindi na po kami sa aming sarili, kundi ikaw na ang sumasa amin. Maraming salamat po, dalangin namin, maabot pa po namin ng maraming tao dahil ang mga tao po ay talagang alipin ng kadiliman at alipin ng maling filosofiya at mga aral ng mundong ito. Patnubayan niyo po kami, hiling namin ng lahat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng Amen? Amen, amen. Makakaupo na po tayo. Born of God. Ang nakalagay po dito, whatsoever is born of God. Born of God. At kapag ka ikaw ay born of God, ang sabi ng Bible dito, overcometh the world. Ha? Pagtatagumpayan mo ang sanlibutan. Ano ba yung sanlibutan? Yung mga tao ba ang pagtatagumpayan natin? Well, ito po ang sabi ng 1 John chapter 2, verse 15. Si Apostle John din ang nag-define ano yung tinutukoy niya na sanlibutan. Sabi dito sa 1 John chapter 2, verse 15. Medyo atras po tayo ng kapitulo. Hindi tayo umaalis ng isinulat ni Apostle John, kaya makikita po natin na narito sa verse 15. Sabi nga rito, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So ang palatandaan ng isang tao ay sumasa kanya ang Diyos, hindi niya mamahalin ang sanlibutang ito. Ha? Ay iniuutos ng Panginoon, huwag niyong mahalin ang sanlibutang ito ni ang mga bagay na nasa mundong ito. Verse 16, for all that is in the world. Ang lahat ng narito ang kabuuan ng tinatukoy na sanlibutan dito ay tatlo, nahahati sa tatlo. Number 1, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Kaya hindi ito sa Diyos. Ito ay sa sanlibutan. Ano yon? The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Pag napasa iyo ang tatlong yan, you have all what this world could offer. Ito ang binibigay ng mundong ito. Pag sinabing lust of the flesh, lahat ng gusto mong gawin. Ano ba yung mga gusto nyong gawin? Kahit labas sa kagustuhan ng Diyos, gusto ng mga taong gawin. So lahat ng yan, na lahat ng gusto mong gawin, na ginagawa ngayon ng mundo, kahit mali, pero nakikinabang sila sa ginagawa nilang mali, pero dahil mali, ito'y pakikipag-away sa Diyos. Kaya huwag mong mamahalin yung anumang gawain na gusto ng taong gawin, anuman yung kanyang gagawin na labas sa kalooban ng Diyos, sapagkat yan ay pakikipag-alit sa Diyos. Ano yun? Lahat ng gusto daw gawin. Pangalawa, lust of the eyes, lahat ng gusto mong makamtan o maging iyo. Lahat ng gusto mong magkaroon ka, lahat ng gusto mong mapasa iyo. Ano pa ba yung mga gusto ng mga taong mapasa kanya? Di ba minsan nakakamangha, sabi natin, 40, mahigit 40 ang sasakyan ng mga luxurious cars. Wala pa yon, hindi pa yon. Sapagkat yung ibang mayayaman, meron po silang 600 luxurious cars. Yung pinakamayayamang mga tao, 600 luxurious cars. Abay, saan mo itatago yung 600? Hindi kasya yan dito. Pag pinark mo yan dito, hindi kasya dito. 600 luxurious car. Wala pa yung kay Diskaya. Wala pa yun. Kapraso lang yun. 40. Ito, 600. Okay? So, hindi tayo dapat magtaka kung may mga ganyan dahil yun ang gusto ng mga tao na magkaroon sila. So, ano pong ibig sabihin? Ito po ay kapahayagan na ako ay biktima ng mundo. Ito ang kalakaran ng mundo. Ginugusto, ginagawa, ipinaglalaban, pinagpapatayan ng tao yung gusto niyang magawa. Kahit mali. At yung gusto niyang magkaroon siya, kahit mali. Yan na, dalawa na. 2/3.
Okay, ito na ang kabuuan. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Yung ano yung gusto mong maging ikaw. Ano naman yung gusto mong maging ikaw? Sabi na, gusto ko ako ang maging kilalanin, pinakamayaman sa buong Pilipinas. Halimbawa, yun lang ang gusto niya. Kaya maglalagay ako ng all home. All, ano pa yung merong all? Ha? All home. Ano pa? All days. Ano pa? All mine. Actually, yun ang pupuntahan nun, all mine. Ha? Walang masama doon, ha? Walang masama kung nangangarap ng malaki. Kaya lang, kapag labas sa kalooban ng Diyos, yun yung mali. Yung gusto kong ako maging tanghalin, pinakamayaman sa Pilipinas. Bagamat walang masama kung ikaw maging pinakamayaman. Si Job nga sabi ng Bible, the greatest man of the East. Si Solomon, napakayaman. Walang kagaya ni Solomon. Paggawa ng templo, talagang binalot sa ginto ang kanyang templo. Talagang napakayaman. So, walang masama kung nasa loob ng kalooban ng Diyos. Paglabas sa kalooban ng Diyos, ang tawag diyan, sanlibutan. Makasanlibutang gawain, makasanlibutang pagkakanya o pag-aari, at makasanlibutang sarili. Ayun, gano'n, ano? So, lahat ng yan, sabi ng Bible. Pero sabi rito sa ating binasa, for whatsoever is born of God, kasi tayo po'y ipinanganak, itong laman, hindi ipinanganak. Hindi kasama ito sa ipinanganak na muli. Dati pa rin itong katawan natin. Pero ipinanganak tayo sa loob, espiritual. Kaya sabi dito, for whatsoever is born of God, overcometh the world. Hindi ka magiging biktima nito. Hindi na maghahari sa iyong lahat ng gusto kong gawin, gagawin ko. Bakit po? Oy, kaya ko ng pagtagon. Galing na ako dyan Kumbaga, no? Lahat tayo. Lahat ng gusto mong makamtan, ako, galing na ako dyan. Ang dami kong ginusto na hindi naman gusto ng Diyos, pero ginusto ko. Pero ngayong Kristiyano ka na, ano ba't inilayan mo na ayaw mo na noon? Na-overcome mo na, hindi na tayo katulad noon dati. Lahat ng gusto mong maging ikaw, ngayon hindi na gano'n ang ating pangarap. Lord, I want to be me according to your plan, not according to my plan, not according to my desire. Hindi na gusto ng nanay ko, hindi yung gusto ng kapatid ko, hindi gusto ng boyfriend ko, girlfriend ko, asawa ko. Gusto kong maging ako ayon sa gusto mo. Iba na. Doon ka na nababalot ka na ng ano ang gusto ng Diyos. Dati, wala tayong ganun Wala. Ang gusto natin, basta ito gusto ko, gagawin ko. Pag ayaw ko, hindi ko gagawin. Ang nasusunod ako. Yan ang mundo, yan ang kalakaran ng mundo. Kaya sabi dito, born of God, overcometh the world. And this is the victory. Victory. That overcometh the world, even our faith. So itong pagtatagumpay na ito ay nag-uugat, nagsimula nang tayo ay manampalataya. Doon nagsimula nang tayo tumingin kay Kristo at tayo nagtiwala sa Kanya, nakaranas tayo ng muling kapanganakan. This new birth is not a result of human effort, but a divine act. Yung pagiging anak ng Diyos, hindi ito sikap ng tao. Hindi ito kayang gawin ng tao. Ito ay gawa ng Diyos sa loob mo. It is the foundation for a revival that brings a new identity, a new desire to please God, and the ability to live out of faith and love. Nang ikaw ay panganak na muli, ito ang nagdala sa atin ng bagong pagkakakilanlan. Sabi nga ng Panginoon, di ba, sa Matthew chapter 7, yung kanyang mga itinaboy, mga nag-effort talaga sa pananampalataya nila, sa relihiyon nila. Talagang nag-effort sila. Talagang pinakita nilang gusto nilang maglingkod sa Diyos. Nangangaral sila sa pangalan ni Jesus. Nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Gumagawa ng maraming magagandang bagay. Talagang todo effort, dedicated talaga sa paniniwala. Ang nakakapagtaka, pagharap nila kay Kristo, sabi ni Kristo, I never knew you, depart from me. Hindi ko kayo nakikilala kahit minsan. Ibig sabihin, there was never a time na tayong dalawa
ay nagsalubong ang kalooban. Hindi ka napatawad sa kasalanan kahit kailan. Hindi ka pinanganak na muli. Hindi ka naging miyembro ng pamilya ng Diyos. Kaya hindi siya kinilala ng Panginoon. Sabi, lumayo kayo sa akin, manggagawa ng katampalasanan. Kaya hindi ko mo gumagawa ng mabuti, ay agad nating pinaniniwalaang sa Diyos. Aha. Ngayon, ang mga ipinanganak ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kayo at saka ako ay naging anak ng Diyos, na tayo naman ay mga dating taga-sanlibutan. Tayo ay may bagong pagkakakilanlan, meron tayong bagong layunin sa buhay. Hindi na po ang ginugusto natin talaga magpakayaman lang dito at magpakapasasa lang tayo dito at isama natin ang mga mahal nating buhay. Hindi po ganun hindi na yung pandito lang ang pangarap natin. Talagang ang gusto na po natin, lugurin yung lumikha sa atin. Lugurin yung nag-alay ng buhay sa atin. Lugurin yung talagang tumubos sa atin sa krus ng Kalbaryo. Iba na yung layunin natin. Iba na yung ating intention sa buhay. Lugurin siya. Yan na po. Yan po yung mga anak ng Diyos. Hindi na sila nabubuhay para tumakbo ayon sa takbo ng mundong ito. Hindi na po tayo ayon sa kalooban ng ating dating pagkaalipin kay Satanas, kundi tayo po'y nabubuhay na ayon sa kalooban ng ating Ama sa langit. Ang sabi nga sa John chapter 1 verse 12, but as many, ito mga naging anak ng Diyos at magiging anak pa ng Diyos, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Kapag ipinanganak ka na ng Diyos, hindi ka na produkto ng mundo, kundi ikaw ay produkto na ng langit. Hindi na, dati tayong tagalupa, pero ngayon tayo ay tagalangit na. Pag ikaw ay anak na ng Diyos, hindi ka na tagalupa, ikaw ay tagalangit na. Kaya ang tawag ng Bible, you are a citizen of heaven. Kaya ang ating citizenship, Filipino citizen, tama ba yun? Filipino citizen, ano pa? Senior citizen, at heavenly citizen. Tatlo ang citizenship natin. Kaya nagpapasalamat tayo, meron tayong bagong pamamaraan ng pamumuhay. Bago na ang pamamaraan ng ating buhay. Ang bagong kapanganakan ay nagdulot ng bagong damdamin, bagong pagkakakilanlan, bagong hangarin, isang pagnanais na mamuhay ng may kabanalan at katapatan sa Diyos. Yan na po ang buhay. Hindi na po tayong basta panatiko lang na gusto nating taimtim. Di ba? Makikita naman natin yan sa ating mga ninuno at ng mga una, mga may talukbong, may bandana, di ba? Madaling araw pa, lalo na sa probinsya, makikita nyo, 4:00 pa lang, madidinig nyo ng kalampag ng bakya, ng mga manang na talagang nagkakalampagan na. Naglalakad na, papunta na ng simbahan, madaling araw pa lang. At makikita mo sa kanila yung tinatawag na anyo ng kabanalan. Anyo, talagang makadiyos, mababait. Ang sarap nga kung ang lola mo talagang relihiyosa, talagang mabait. Pero pag tinanong mo itong mga relihiyosang ito, kayo po ba, pagka kayo ay nalagutan na ng hininga, at kayo inabot po ng kamatayan, kayo po ba ay nakakatiyak na kayo sa langit pupunta? Ay nako, hindi po yan alam kung saan pupunta. Wala silang alam paano nakakatiyak. Yung ginagawa nilang yon, akala nila, yun na ang paraan para sila tanggapin sa langit. Kaya ligaw, kasi po, hindi tayo tatanggapin ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabuting gawa. Sabi nga ng Bible, walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Yung ginagawa mo at inaakala mong ginagawa mo ng mabuti, sa paningin ng Diyos, maruming basahan. Bakit po? Sapagkat ikaw ay nabubuhay na effort ng laman yung iyong paglilingkod. Effort ng laman. Pero pag ikaw ay pinanganak na muli na, ikaw ay naging anak na ng Diyos, hindi mo na ginagawa yon sa effort lang ng laman kasi meron ka ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa iyo at yung Espiritu na ng Diyos na yon, pinababanal niya yung iyong ginagawa, yung iyong pamumuhay, at yung iyong paglilingkod ngayon tinatanggap sa langit dahil ng Espiritu ng kabanalan. Hindi dahil ng sariling kakayanan at kasipagan. Magkaiba po ang totoong Kristiyano. Kaya pag tinanong mo yung mga taong relihiyoso, kayo po ba ipinanganak ng muli? Nako, hindi alam ng tao alam paano ipinapanganak na muli. Kayo po ba'y tumanggap na ng Espiritu Santo? Nako, hindi alam ng tao paano tinatanggap ang Espiritu Santo. Kaya
Iba po ang ating pamamaraan. Kaya sabi rito ng Bible sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya ang tunay na ipinanganak ng Diyos, hindi lang nagbago ng direksyon ang buhay. Nabago direksyon natin. Dati papunta tayo sa kasalanan eh. Ngayon, ang direksyon ng buhay natin, papunta na sa kaluguran ng Diyos. Kaya hindi lamang ang tunay na ipinanganak ng Diyos, hindi lamang nabago ang direksyon ng buhay, nabago ang ating kalikasan. Yun yung hindi ng tao kayang gayahin. Yun yung hindi ng tao kayang gawin. Yung mabago ang iyong kalikasan. Kasi ang Diyos lang ang gumagawa niyan. Hindi simbahan, hindi natin kaya itong gawin. Ang uod, hindi naman tinuro ang lumipad. Di ba yung caterpillar? Hindi mo naman tinuruan yung lumipad eh. Gagapang-gapang lang yung caterpillar. Pero ano po, binago siya ng Diyos. Ginawa siyang paru-paro. At sa pagiging paru-paro niya, hindi naman siya gumawa noon. Hindi naman effort niya. Merong design ang Diyos na ginawa sa kanya na sa takdang panahon, pag siya'y nakarating sa kanyang kukun, sa tamang panahon, madidevelop siya doon. Mayroong mangyayaring pagbabago sa kaloob-looban ng kanyang katawan. Mula sa loob ng uod, lumalabas yung pakpak. Hindi naman idinikit yung pakpak dun eh. Lumalabas, tumutubo yung pakpak. Paano tumubo yung pakpak na malapad at ang gaganda ng kulay? Ginawa po yun ng Diyos. Wala siyang kakayanang gawin yun sa kanyang sarili. Kaya ang muling kapanganakan, ganun din ang mga Kristiyano, hindi lang tayo pinaganda ng Diyos, hindi lang tayo binago ng Diyos, kundi ginawa niya tayong bagong tao. Himala po yan ng Diyos. Himala. Kaya magtataka sila sa nila, teka muna, dati itong bakla Dati itong bakla, ano ba't ito'y nabago? Ganon, ano? Dati itong tomboy, bakit ito'y nabago? Dati itong lasinggero, hindi mapatino ng girlfriend, ng magulang, ng pulis, hindi mapatino. Matingin ng bilangguan. Ano bagat nang tumanggap kay Kristo? Hindi mo pinipilit. Abay, kusang nagbago. Bakit? Binago ng Diyos nga eh. Yun nga ang totoong hiwaga na totoo, buhay, makapangyarihan ang Diyos na gumagawa sa buhay ng tao. Totoo siya. Hindi po siya yung dal lang natin. Hindi po. Lahat ng alam nyo, binago ng Diyos ang inyong buhay. Say amen. Iisa tayo ng karanasan. Hindi naman tayo naggayahan eh. Isa lang ang mensaheng tinanggap natin. Ang tinanggap lang natin si Kristo bilang ating tagapagligtas. Wala namang pinakain sa ating kung anong ginayuma tayo. Hindi naman kayo, ang tawag natin dyan, ano yung tawag nyo na brainwash. Hindi naman to brainwashing. Hindi naman ito MLM. Hindi naman ito multi-leveling. Na may kinikita tayo, kaya sige, gagayahin namin yung buhay nyo para, hindi naman ganun eh. Talagang simpleng naunawaan mo yung bang kinonfront ka ng katotohanan ng salita ng Diyos at ipinakita ang kalagayan mo, ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Sa aminin mo't sa hindi, may nakakita sa iyo o wala, alam ng Diyos kung sino ka. Ikaw ay makasalanan kahit na anong paganda, pagwapo mo na gawin sa sarili mo, makasalanan ka pa rin sa paningin ng Diyos. Hindi mo yan maitatanggi. Sabi ng Bible, ang nagsasabi na siya hindi nagkakasala, ginagawa niyang sinungaling ang Diyos. Pipili ka, sino nagsisinungaling? Ang Diyos o ikaw? Kaya kung ang tao magiging totoo at tapat sa kanyang sarili, aaminin niya, ako ay makasalanan, aminado ko, tama ang Diyos. Sa lahat ng bansa, sa lahat ng lahi, anuman ang kanyang kabuhayan, siya po ay taong makasalanan. Kaya ang bagong kapanganakan ay nagbibigay ng kapangyarihan. Ito po, maganda. Ang kapanganakang muli, nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na madaig natin ang sanlibutan. Yun, napakaganda ng talata eh. He that is born of God, what is born of God, overcometh the world. Kaya ang muling kapanganakan, binibigyan tayo ng kapangyarihang madaig ang sanlibutan. Kaya kahit kayo na-offend, ako nasaktan, kayo na-offend. Pare-pareho tayong na-offend. Gusto na nating tumigil. Ang udyok ng laman, huwag ka nang magsimba. Ang udyok ng laman, iwanan mo yung mga taong yan. Ang udyok ng laman, magalit ka sa kanila. Magtanim ka ng sama ng loob. Lumipat ka na. Iwanan mo sila. Yun ang udyok ng laman.
Pero bakit hindi mo sinunod yung udyok ng laman? Pinagtagumpayan mo dahil meron kang salita ng Diyos na iyong pinangahawakan na ang naglagay sa akin sa simbahan ay hindi dahil yung mga taong mababait. Inilagay ako dito sa simbahan na kagaya ko ang kasamahan ko mga taong makasalanan na tumanggap ng kapatawaran dahil ni Kristo na ating tagapagligtas. Oo. Kahapon, nagpunta po kami sa Santa Cruz, itinuro ko po sa kanila 3 bagay lang. 3 bagay. Bakit ka susunod sa Diyos? Bakit ka susunod sa Diyos? Number 1, sabi ng Panginoon, bakit niyo ako tinatawag ng Panginoon, hindi niyo sinusunod ang aking utos? Kaya ka susunod, kikilalanin mo na may tunay na Panginoon sa iyong buhay na dapat masunod at magsabi kung ano ang tama at ano ang mali, ano ang gagawin ko. Sino magiging ako? Siya ang Panginoon ng aking buong buhay. So dapat po, pagka siya ang Panginoon, siya ang ating susundin. 3 lamang. Simple kasi mga hindi ko pa lahat kinakalaituro. At least 3. Basic. Number 1, si Kristo ay Panginoon. Kung siya Panginoon mo, susundin mo. Magalit na, sinong magalit? Susundin ko, may Panginoon ako. Hindi kayo ang aking Panginoon, ito ang aking Panginoon. Sa Kanya ako mananagot, sa Kanya ako hihingi ng tulong, sa Kanya ako magpapasakop, sa Kanya ko iaalay ang aking buhay dahil Siya ang Panginoong tunay. Wala nang iba. Amen. So kahit magalit ang iyong organisasyon, magalit ang iyong asawa, magalit ang iyong anak, kapatid, magulang, lolo, biyanan, sino man ang magalit sa iyo, walang mas mataas sa Panginoon ng mga Panginoon. Number 1, tunay na Panginoon. Sabi naman ng Bible, walang makakatawag kay Kristo ng Panginoon na totoo, malibang sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kinakailangan may Espiritu ka ng Diyos bago mo talaga siya kilalaning talagang Panginoon. Okay po, pangalawa, bakit mo susundin ng Diyos? Sabi ng Bible, if you love me, keep my commandments. Yung kinikilala mong Panginoon, ang tanong ko, siya ba'y masama o mabuting Panginoon? Mabuting Panginoon. Mabuting Panginoon. Ang Panginoon na ito, nagbigay sa akin ng buhay. Ang Panginoon na ito, si Frankenstein nga Kwento lang yon si Frankenstein. Binuhay ng isang scientist. Nung mabuhay, utusan nung scientist. Kaya lang, na-inlove si Frankenstein. Kumontra yung kanyang creator. Ang ginawa niya, pinatay niya. Minsan ganun din tayo, parang si Frankenstein Binigyan tayo ng Diyos ng magagandang bagay sa buhay. Nung ayawan tayo ng ating Panginoon, pambihira yung Panginoon natin ang kinalaban ng tao. Ganyan Kaya merong hawig sa istorya ng taong makasalanan. Kaya ang Panginoong ito ay mabuti, dapat mahalin mo. Sabi ng Panginoong Hesus, kung ako ay inyong iniibig, tutuparin nyo ang aking mga utos. Kaya ang isang reason, bakit ko susundin ng Diyos? Number 1, siya ang aking Panginoon. Pangalawa, meron akong choice because love is a choice. Love is not a feeling. Love is not an emotion. Love is an absolute, positive, mental attitude towards God and towards your fellow man. Kaya wala kang iniisip na masama dahil ito ay absolute, positive, mental attitude. Ang pag-ibig po ay punong-puno ng magagandang hangarin sa kapwa. Pag tinignan niyo 1 Corinthians chapter 13, nakadescribe doon anong kagandahan ng tinatawag na totoong love. Yung agape love. Ang tawag na iba ay Calvary love. Ang tawag na iba ay stubborn love. Ang tawag na iba ay deep abiding love. Pinakamataas, ang tawag ng iba ay impersonal love. I love you not because of who you are. I love you because of who I am. Yan ang pag-ibig na dumaloy sa Panginoon. So, whatsoever is born of God overcometh the world. Bakit mo ko susundin? Number 1, you are my Lord. Number 2, minahal mo ako, kaya naman mamahalin din kita. Natuto tayong magmahal sa Diyos dahil minahal niya tayo. Pangatlo, 1 John chapter 2 verse 4. Sabi ng Bible, siya na nagsasabing nakikilala ko siya, pero hindi tumutupad ng kanyang utos, ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Bakit ko susundin ng Diyos? Una, hindi ako nagsisinungaling. Totoo sa aking puso na nakilala ko siya at kinikilala ko siya. Siya ang Panginoon, siya ang tagapagligtas, siya ang manunubos, siya ang tumugon ng lahat para sa akin.
Dapat ko siyang mahalin, totoong mahal ko siya. Ibig sabihin, wala akong iniisip na saktan siya, pagtaksilan siya, labagin siya. Ang gusto ko lagi, lugurin siya. At dahil yan ang totoo sa akin, susundin ko siya. Pero kung sinasabi ko nakilala ko siya, mahal ko siya, tapos ang gawa ko ay salungat sa kanya, sabi ng Biblia, sinungaling ka. Hindi mo siya totoong nakilala, hindi mo siya totoong mahal, hindi mo siya talaga kinilalang Panginoon ng iyong buhay. Kaya iba po ang talagang Kristiyano. Kaya ang sabi po rito, whatsoever is born of God, para maging totoo ito sa atin, kinakailangang ipanganak kang muli. Ipanganak ka ng Diyos. At pagka nangyari yan, meron ka ng bagong nature, meron kang bagong espiritu nakalagay sa iyo, now you are prepared to overcome the world. Magiging matagumpay ka sa lahat ng gusto ng sarili na gawin, lahat ng gusto ng sarili na makamtan, lahat ng gusto ng sarili na maging ako. Hindi nang iiralay ang ako. Sabi nga ng Bible, deny yourself, take up your cross, and follow me. Hindi na yung sarili mong gusto. Kaya, ang pananampalataya mo kay Kristo, ang sandata ng tagumpay. Whatsoever is born of God, overcometh the world, even our faith. Ang ating pananampalataya. October 29, 1941. Ito po ay nangyari sa Harrow School, London, England. Ito po ay nangyari sa panahon ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Sa Second World War, nang ang England ay halos mag-isa laban sa Nazi Germany. Ang layunin ng talumpating ito ay palakasin ang loob ng mga kabataan at ng bansa sa harap ng matinding digmaan. Narito po ang bahagi ng sinalita ni Winston Churchill ng 1941 para palakasin ang mamamayan ng kanilang bayan. Etong winika niya, never give in, never give in, never, 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 in nothing, great or small, large or petty, never give in, except to convictions of honor and good sense. Never yield to force, never yield to the apparently overwhelming might of the enemy. Alam niyo po, marami po tayo mga kilala sa ating bayan ng mga leader, they gave in sa dikta ng mga mapepera. Dahil sila ay nakikinabang din. Dahil gusto nila ng maruming pakinabang. Ang tawag ng Bible. Maruming pakinabang. They gave in. Sinuko nila yung kanilang sinumpaang tungkulin. Binitawan nila yung pagtatapat sa bandila ng Pilipinas. Binitawan nila yung kanilang commitment sa mamamayang Pilipino at sila'y nag-give in sa alok ng maruming pakinabang. Hindi lamang yung pinakamataas dahil lahat sila nakakita at tumingin sa pakinabang. Kahit maruming pakinabang, nagpasakop sila. Bakit po? Gusto nila nang magkaroon nito. Gusto nilang gawin ito. Gusto nilang ako'y maging ganito. Ang tawag po doon, the world. Sanlibutan. Hindi nila kinayang pagtagumpayan. Kahit sila'y mga professional, kahit sila'y mga well-experienced na mga tao, kahit sila'y mga more influential na mga tao, kahit sila'y mga dignitaries na mga tao, kahit tinatawag silang honorable, although there was no honor in what they've done. Kaya nga po mga minamahal, nang tayo po'y makakilala kay Kristo, binigyan tayo ng Diyos ng kalikasan na tayo ay mga maging mapagtagumpay. Kayo ba'y naniniwala na kayo ay mga mapagtagumpay? Alam niyo po, lahat ng tao, hindi lang natin alam, lahat ng tao idinisenyo ng Diyos sa pagtatagumpay. Hindi ka pa ipinapanganak, matagumpay ka na. Yan ang disenyo ng Diyos. Pakinggan nyo, babasahin ko po sa inyo ang tala ng katotohanan bago pa kayo ipanganak. Bago pa tayo isilang. Higit kumulang 300 hanggang 500 milyon ng sperm cell ang idiniposito
ng lalaki sa loob ng babae. Magsisimula silang lumangoy, yung 5 million sperm cells na yan, 500 million sperm cells, 300 to 500 million na sperm cell. Magsisimula silang lumangoy, nagsusumikap makarating sa ovum na tinatawag or sa itlog ng babae kasi yung egg cell, kinakailangan tagpuin ng sperm cell. So pagpasok ng sperm cell sa loob ng babae, magsisimula silang lumangoy. Mag-uunahan sila. 5 million, 500 million, 300 to 500. Mag-uunahan sila para maabot nila yung egg cell. Sa daang-daang milyon, tanging 500 hanggang 1,000 lamang ang makakarating sa ovum. Ibig sabihin, maraming mamamatay. Parang si Brother Francis, meron silang palaisdaan. Pagka sila daw ay naghulog ng similya, naghuhulog sila minsan 3 million. Hindi lahat yun nabubuhay. Ilan lang ang nabubuhay? 1 million? 1.5 million? Hindi ko alam. Pero madami namamatay. Ha? Ganon din yung similya. Pagpasok sa loob ng babae, maglalanguyan yan. Tatagpuin nila yung egg cell ng egg ng babae. Tatagpuin nila. Pero sa paglanguyin nila, marami po dyan namamatay. Ayon po sa tala, daan-daang milyon, tanging 500 lang, hanggang 1,000 lamang ang nakakarating malapit sa ovum. Marami ang napagod, marami ang sumuko, marami ang nawala ng pag-asa dahil nahuli sa paglangoy. Hindi sila nakarating. Marami ang namamatay sa daan dahil sa asido ng puwerta. Kakulangan ng enerhiya o nahaharang ng cervix. Mula sa milyon-milyong sperm, ilang libo na lang ang nakakarating sa fallopian tube. Dito naghihintay yung egg cell. Talagang ang babae pagka ikakasal na pa-charm, naghihintay lang siya doon. Ano? Okay? Ha? Yun yung babae. Yun yung itlog, kumbaga. Dito naghihintay ang egg cell na inilalabas ng ovaryo ng babae sa panahon ng ovulasyon. Pero sa lahat ng iyon, isa lang. Ha? Doon sa 500 to 1,000 na malapit na, isa lang. Isa lang ang sperm cell na nagtatagumpay. Kung 300 million to 500 million ang sperm cell na pumasok sa babae at nag-uunahan makarating doon sa egg cell para tagpuin yung cell na yun. At sa pagtatravel na nagkakandamatay sila, yung iba mahihinang cell. Unti-unti silang namamatay, nababawasan hanggang 500, 1,500 na lang natin. Hanggang ang makapasok na lang doon, isa na lang. Alam niyo po, at ang sperm cell na yon, na iisa na nagtagumpay, ay ikaw. Ikaw ang napili. Kaya ang kanta mo sa loob ng tiyan pa lang, ako ang nagwagi. Ha? Di ba may ganong kanta? Ako ang nagwagi. Ayan. Kayo yan. Tsaka ako. Ibig sabihin, bago pa man din tayo maging tao, mga kapatid, you are designed by God, kaya ka nabuhay. You're designed by God sa maraming pagsubok na pinagdaanan, maraming pagsisikap at pagpupunyagi. Ikaw ay nagtagumpay. Doon pa lang sa loob ng tiyan ng iyong nanay, successful ka na. Victorious ka na. Madaming nagkandamatay. Ikaw ang nagwagi sa pinakamahirap na karera ng buhay. Bago ka pa man isilang, ngayon na isinilang ka na. Ngayong marami ka ng alam. Ngayong nakilala mo na ang Panginoon, ngayong ka pa ba susuko? Ngayong ka pa ba magiging mahina ang loob? Ngayong ka pa ba magiging matatakutin? Ganong ipinakita ng Diyos, ikaw napakahina mo, pero nagtagumpay ka, milyon-milyon ang mga kalaban mo. Ikaw ang nagwagi. Bago ka pa isilang, mapagwagi ka na. Kapag nakaharap na ng mga sperm cell, ang egg cell. Eto na, yung egg cell. Nagkaharap na sila, malapit na sa ovum. Nagkaharap na. Kapag nakaharap na ng mga sperm cell, ang egg cell, nagsisimula silang mag-unahan. Karera talaga to. Karera talaga to. Marami kang karibal. Lahat gustong makapasok. Pero ang ovum ay may matibay na cover.
Ang tawag po ay zona pellucida, na parang pader na mahirap butasin. Ang bawat sperm cell ay naglalabas ng tinatawag na enzymes para makalusot. Ngunit sa huli, iisa lamang ang sperm cell ang talagang nakakatagos at nakaka-fuse sa ovum. Kapag may isang sperm cell na pumasok na, agad nagbabago ang balat ng ovum para hindi na makapasok ang iba. Andun ka na eh. Nakapasok ka na. Kaya ang sagot, iisa lang ang sperm cell na nakakapasok sa egg cell at nagsasanib sila. Maliban na lang, niloob ng Panginoon, kayo'y kambal. Kayo'y triplets. Kayo'y quadruplets. Ha? Pero makikita po natin, hindi aksidente ang pagkabuhay mo at pagkabuhay ko. Hindi ka aksidente. Ang unang patunay na ikaw ay isang nilalang ng Diyos ay ito. Lumaban ka, nagtagumpay ka, at nabuhay ka dahil ng plano ng Diyos sa iyo. Kung sa sinapupunan pa lang, panalo ka na, bakit ngayon sa buhay na ito, susuko ka? Bakit? Ngayong nakakilala ka na sa Panginoon, the first race you ever run, you won. And that's how God introduced you into this world. Yan ang pagkakakilala nang i-introduce ka ng Panginoon para mabuhay. You were introduced as a winner. Kayo at saka ako ay mapagtagumpay. Ngayon ka pa ba susuko kung kailan ang Diyos ay nasa panig mo? Ngayon ka pa ba susuko na ang kaligtasan ay nasa iyo at ang langit ay naghihintay sa iyo? You are born to win. Those who are born of God are born to win. Sabi po ng Romans chapter 8 verse 37, nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. We are more than conquerors. Not in ourselves, but through Him, through Christ, that love us. The first race you ever won, you ever run, you won, because God designed you to win. Siya ang nag-decide na ikaw ay mabuhay. Hindi tayo aksidente. Huwag niyong payagan na ang Diyos na nagdisenyo na ikaw ay mabuhay at mabubuhay ka para sa Kanya. Agawin ng mundong ito ang dahilan bakit ka nabuhay. Sasabihin ng mundo, mabuhay ka para sa akin. Sabi ng kayamanan, mabuhay ka para sa akin. Ang sabi ng iyong girlfriend, mabuhay ka para sa akin. Ang sabi ng iyong asawa, mabuhay ka para sa akin. Ang sabi ng iyong magulang, mabuhay ka para sa akin. Ang sabi ng Pilipinas, mabuhay ka para sa akin. Mga minamahal, isa lang ang may karapatang umangkin na mabuhay ka para sa Kanya. Walang iba kundi ang Diyos. Siya lang ang may karapatang magsabi, ako ang nag-design na ikaw ay mabubuhay. So you live for Him. Dapat po mamulat tayo, hindi tayo mabubuhay para sa mundong ito. Kung ikaw ay pinanganak na panalo, bakit ka nabubuhay na parang talunan? Ninakawang ka lang, kung umiyak ka na, akala mo nawalan ka na ng pag-asang mabuhay. Nabasted ka lang. Ha? Dinaya ka lang nung nanliligaw sa'yo, niligawan ka, hindi ka pala tototohanin. Ang tototohanin pala, kapitbahay mo. Ha? Hindi naman ang disenyo ng Diyos sa'yo, maging talunan ka. Ang mensaheng ito ay paalala mula sa langit para mapakinggan mo. Huwag kayong maging talunan, mga minamahal. Pag hindi kayo kinamayan, okay lang. Pag hindi kayo pinansin, okay lang. Pag hindi kayo binati, okay lang. Pag hindi kayo na-promote, okay lang. Kung kayo'y ariing masama, kung kayo'y ariing nakapandidiri, okay lang. Just go on, live for God. It doesn't matter anong sasabihin, anong gagawin ng tao, ang mahalaga, anong sasabihin at anong ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Dahil ang Diyos magandang gagawin sa inyo. Ang mga tao, pabago-bago yan. Alam niyo naman ang mga tao, mga inggitero, busisero, pakialamero. Ganyan ang mga tao. May mga taong hindi natutuwa na makitang nagtatagumpay ka.
May mga taong ayaw na ikaw ay umangat, ang gusto ikaw ay ibaba. May ganyan mga tao. At ang mga tao nagkakampi-kampi kahit na mali. Kaya ang mahalaga, huwag mong pakialaman yung mga taong yan. Ang mahalaga, pakialaman mo yung plano ng Diyos sa buhay mo. Malinis ang konsyensya mo. Mabuhay ka ng tama. O hindi ka pasweldihin, umiba ka ng trabaho. Hindi ang nagbibigay sa akin ng buhay ikaw. Sabi nga ng Bible, Deuteronomy chapter 8, alalahanin mo, ako ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang kumita ng salapi. Inaangkin ng Diyos. Yung kakayanan ng tao na kumita ng salapi, ang sabi ng Diyos, ako ang nagbigay ng kakayahan. Kapangyarihan. Pag sinabing kapangyarihan kumita ng salapi, merong kang kakayanan para ikaw ay umunlad at yumaman. Hindi galing sa mga tao. Hindi dahil sa inyong mga employer. Galing sa Diyos yung kakayanan. Oho. Kaya ngayon, ang mensahe ito, pinapaalalahanan tayo ng langit, you are born to win, hindi mo kailangang sumuko sa anumang problema dahil sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, panalo ka na. Oho, panalo ka na. So, you are designed by God. Genesis chapter 1, 27 and 28. Genesis chapter 1, 27 and 28. Ang sabi dito, and God blessed them. Genesis 1, 27 and 28. Okay, punta po tayo doon para makita natin. Ayan, 27. So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female, pare-pareho tayo, created He them. So walang plus. Ha? Male and female ang kinrate ng Diyos. So ibig sabihin, kinakailangan ma-identify mo whether you are a male or you are a female according to God's created a design for you. Oh, ang Diyos ang nagsasabi. Ngayon, kung sabihin mong, gusto kong ako, pusa ako. May mga ganyan ngayon eh. Ikaw nang pipili kung ano ka eh. Pusa ako. Teka mo, kahit sabihin mong pusa ka, hindi ka pusa. Ano bang katangian ng pusa? Ha? Hindi ka naman nakain ng tinik. Subukan mo, pakainin kita ng tinik kung maging pusa ka nga. Ha? Pambihira yung mga tao ngayon, pinipili na tinuturuan yung mga bata pumipili kung ano sila. Ano ka, lalaki, babae? Hindi po ako lalaki. Ano ka, hindi ako babae. Sabi nung babae, lalaki ako. Sabi nung lalaki, babae ako. O, di tingnan natin. Walang problema. Kung yun ang paniwala mo ngayon, suriin natin para ikaw ay nanaliligaw, malaman mo kung ikaw nga ba'y talagang babae o lalaki. Sige, tingnan natin. Ikaw, babae ka. Sabi mo, lalaki ka. O, sige, tingnan ko. Maghubo ka. Tingnan ko kung may bayag ka. May bayag ka ba? Wala. O, hindi yung katangian ng lalaki. Ang katangian ng lalaki may bayag. O ikaw, lalaki ka, nag-aangking kang babae. Sige, nireregla ka ba? Kaya mo ba magregla? Ha? Ang dumudugo sa iyo, puwit eh. Puwit ang dumudugo sa iyo. Hindi ka nireregla. Hindi ang katangian ng babae. Lalaki ka. Subukan mo. Kunin natin yung iyong sperm cell. Ikaw ba'y merong egg cell o meron kang sperm cell? Katangian ng lalaki, sperm cell, nasa kanya. Sige, tingnan ko. Hala, palabasin natin. Tingnan natin kung ang lalabas niya ng egg cell. Ang mundo, bakit tinatanggap yun? Bakit naniniwala ang mga tao? At dahil inilalathala sa dyaryo, sa radyo, sa Facebook, at kung ano-ano, sa mga aklat, tinuturo sa universidad, dinidiktahan tayo ng gobyerno. Ang mga tao tumatango, tinatanggap, meron ng third sex. Wala! You are designed by God. Magtanong tayo sa lumikha sa atin. Huwag ang tanungin mo yung katabi mo. Dahil lang ipanganak yan, hindi niya rin alam saan nagsimula ang lahat. Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Kaya napakaliwanag dito, God created them male and female. At ano pa ang sabi sa verse 28? And God blessed them. Ang ganda
ganong kalagayan ng tao. God blessed them, and God said unto them, be fruitful, multiply. Lalaki at babae ha, nagmumultiply. Sige, subukan nyo, pareho kayong babae kung magmultiply kayo. Oh, babae at saka tomboy. Subukan ninyo kung mangyayari yan sa inyong dalawa, kung magmumultiply kayo. Hindi kayo magmumultiply. Kaya lang kayo nagmumultiply nang bibiktima kayo ng iba. At pag nabiktima ninyo, nagiging kagaya ninyo. Pero hindi nyo kayang magmultiply. Kaya nyong manghawa. Kaya nyong mag-recruit. Kaya nyong mandaya. Dahil kayo ay mga nadaya rin. Nadaya din po yung mga yan. Kaya hindi po kayo dapat magalit sa kanila. Hindi tayo nagagalit sa kanila. Gusto natin makalaya sila dahil ng katotohanan. Hindi tayo galit. Bakit po? Wala naman tayong pinagkaiba kung ano man ang mali nila. Ha? Ano man ang mali nila? Tayo yung tinatawag na straight. Mali din yung nambababae ka eh. Mali din yung nanlalalaki ka eh. O ba't hindi mo maiwasan yung manood ka ng malaswa? Ha? May mga nanonood ng malalaswa. Ilan dito ang nakakapanood ng malaswa sa inyong mga cellphone? Ilan ang biktima sa atin ng malalaswang panahon? Hanggang ngayon hindi mo ma-overcome. Hanggang ngayon, lihim ka pang nanonood. Hanggang itinatago mo sa misis mo, tinatago mo sa mga anak mo, na nanonood ka ng malaswa, o itinatago mo sa magulang mo. Yan yung sinasabi ng Bible. Kapag ikaw ay Kristiyano na, pag Kristiyano ka na, you can overcome, binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan, magsabing, no! I will not be brought under the power of any. Ang Diyos lamang ang pwedeng umalipin sa akin at sa inyo. Why? Because you are designed by God to, ang sabi niyan, have dominion. Have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Have dominion. Maghari kayo. Pagtagumpayan nyo ang lahat. Kaya napapaamo ng mga tao lahat ng klase ng hayop dito sa lupa. Napapaamo ng tao. Ang galing ng tao, meron siyang power na ibinigay ang Diyos to have dominion. Yan ang disenyo ng Diyos. Kaya ang disenyo mo, ikaw ay isang taong makapangyarihan. You were not designed to be defeated. You were not designed to be enslaved. You were not designed to be a failure. You were designed to dominate. Ang ibon ay hindi nagtuturo kung paano lumipad. Natural na sa kanila ang lumipad. Pero sino nagbigay sa kanila ng kakayanang lumipad? Hindi ang nanay nila. Dahil hindi naman ang nanay nila naglagay ng pakpak sa kanila. Hindi rin yung tatay nila ang naglagay ng pakpak sa kanila. Ang Diyos. Designed by God. Ganon din, kapag ka ikaw ay Kristiyano na, ang dinisenyo ng Diyos sa iyo, ikaw ay maging mapagtagumpay. Kaya ang problema ng marami, nananalangin silang magtagumpay, pero nabubuhay na parang talunan. Lord, gusto ko pong lumago. Lord, gusto ko pong maging, magamit mo ako. Lord, gusto ko mapaglingkuran kita. Pero yun ang panalangin mo. Pero sige, ipinaglilingkod mo ba yung buhay mo? Kaya ang Diyos nagtayo ng simbahan. Kasi sa simbahan, merong iba't ibang uri ng paglilingkod. Dapat hinahanap natin yung lugar natin saan tayo makakagiging kabahagi. Saan tayo makakasama? Bakit po? Hindi kayo ginawa ng Diyos na dekorasyon sa simbahan. Basahin natin, Ephesians chapter 4, verse 15. May nagtanong po sa akin isang araw, tinawagan ako sa telepono, at ang tanong sa akin, Pastor, ako'y dumadalo sa ganitong simbahan. Dapat ko bang ipadala yung aking tithes at offering sa aking simbahan o dito sa aking dinadaluhan? Ha? Ito ang sabi ng Bible. 1 Corinthians, sabi diyan, teka muna.
Tingnan natin, yung salitang hinahanap ko. Okay po. Ephesians 4:16. 15 muna, 15. But speaking the truth in love may grow up into Him. In all things, si Kristo ang hubog natin. Siya ang kalalabasan. Pag lumago tayo, ang makikita sa atin si Kristo, which is the head, even Christ. From whom? Mula kay Kristo. From whom? The whole body, lahat ng membro, fitly joined together. Akma tayo sa isa't isa kapag si Kristo ang head na tumatayo. Pag tayo, gusto nating tumayo na tayo head, hindi tayo magkakaisa. Pero from whom the whole body fitly joined together and compacted. Compacted. Ibig sabihin, united in affection. Ibig sabihin, ang ating damdamin, mahal natin ng isa't isa, compacted. By the which, every joint supplieth according to the effectual working in the measure of every part. Every part. Anong sabi rito? Which every joint supplieth according to the effectual working in the measure of every part. You are a part of the body, and every part of the body joined together to supply. So yung supply ng bawat miyembro, yung input nating lahat, whether by attendance, by our faithful service, by our giving, by our prayer, by our fellowship, by our soul winning, lahat ng ating ginagawa na ating isinusupply sa body, anong sabi dito? Make it increase of the body. Yun ang nagiginagamit ng Diyos para ang katawan lalong lumago. At para ano daw po, bukod sa lumalago, dumadami ang mga miyembro, dumadami ang mga Kristiyano, dumadami ang mga anak ng Diyos. Ang sabi dito, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Nagpapatatag sa mga mananampalataya kapag nararanasan natin, mga kapatid, na ikaw ay kagamit-gamit at ikaw ay nagbubunga at nakikita mo ang resulta ng ating paglilingkod. Tumitibay ka at ang buong katawan, tumitibay ang buong simbahan. Hanggang dumating si Kristo, hindi mabubuwag, hindi mawawala ang simbahan. Bakit po? Matatag silang nagkakaisa sa ilalim ng pangungunan ni Kristo. Pag ang nanguna na, si pastor na, yung gusto ko na, ang nanguna, gusto ko sa politika. Pangungunahan ko kayo sa politika. Gagamitin ko kayo para sa politika. Hindi na po yan simbahan ng Diyos. Simbahan na ng tao nangyayari. Hindi dapat ginagamit ang simbahan sa politika. Dahil ang simbahan ay pag-aari ng Diyos, hindi pag-aari ng pastor at hindi pag-aari ng mga politiko. Kaya dapat po matibay tayo, mga kapatid. Kapag ako wala na, hindi na ako ang pastor, may iba na kayong pastor, huwag niyong kakalimutan ang simbahan pag-aari ng Diyos. Hindi ito instrumento ng tao, instrumento ng organisasyon, instrumento ng mayayaman, instrumento ng mga politiko. Isa lang po ang may-ari sa simbahan, ang Diyos lang. Kaya hindi tayo dapat magbago, salita lamang ng Diyos ang ating pamantayan. So you can overcome the world, even our faith. When we follow and obey the word of God steadfastly, faithfully, continually, humbly, we can overcome. So salamat sa Panginoon. You are created by God. You are created in the image of a winner. You are created in the image of God. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 4, greater is He that is in you than he that is in the world. You don't fight for victory. You fight from victory. Hindi ka lumalaban para magtagumpay. Pinagtagumpayan na ni Kristo. Lumalaban tayo dahil ng tagumpay. Nagtagumpay na si Kristo, inaangkin na lang natin yung kanyang pinagtagumpayan. Kaya ang Kristiyano, likas sa iyo ang magtagumpay. Kung ang Diyos na hindi natatalo ay nasa loob mo, sinong dyablo makakatalo sa iyo? Malibang payagan natin. Yun lang yun
pagka si Eva at saka si Adan, kaya lang naman sila na sakop ni Satanas, nung payagan na lang si Satanas, pumasok sa kanilang buhay. Ibig sabihin, makailam sa kanilang ano ba ang gagawin nila. Dapat sana, Satanas, kung yan ang gusto mong gawin ko, kainin ko yung prutas na ipinagbabawal ng aking Diyos. Sorry, hindi ko makakain yan. Marami pang ipinakakain dito ang Panginoon. Ang dami, ba't ko pag-iinteresan yung isang yan? Nadaya si Eva Kaya yun po nangyayari sa atin. Kahit disenyo tayo ng Diyos para magtagumpay, ayon sa kanyang plano. Pero pag umalis tayo, lumabas tayo sa kanyang plano, hindi ka na kayang protektahan ng Diyos sa ganung paraan. Matatalo ka talaga. Malilihis ka, maliligaw ka. At ano mangyayari sa iyo? Kahit ikaw ay ligtas, ma-overcome ka ng kasalanan at ng kahihiyan. Lalabas tayong kahihiya. Kaya kahit may mga manggagawa, pastors, Christians, kahit mga Kristiyano na, pagka sila ay dumikit sa kasalanan, maya-maya, makikita mo, kasama ka na sa kahihiya. Kasama ka na sa mga pinag-uusapang bumagsak sa kasalanan. Lahat po tayo, walang exempted sa atin. So Christ didn't die to make you safe, He died to make you victorious. Ang kasalanan ay pwedeng tuksuhin ka, banggain ka, pero hindi ka idinisenyo ng Diyos para talunin ng kasalanan. So 3 bagay po mga kapatid ang gusto kong ibigay sa inyo. 3 bagay. Lalaktawan ko po itong iba dito kung nakalagay. 3 bagay po na ibig kong tandaan mo. Number one, you are born to win. Christians are born to win. Hindi kayo iniligtas ng Diyos para maging talunan ng mga problema, talunan ng mga pangangantsaw ng tao, paninira ng tao, o gawa ng dyablo, o kung ano pang problema dito sa mundo. Nang ikaw ay maligtas, nang ikaw ay panganak ng Diyos, you were born to win. That is your identity. Romans 8:37. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. Remember, victory is not outside you. Victory is inside you. Nasa loob mo ang pagtatagumpay. Magtatagumpay kayo conforme sa kalagayan ng inyong kalooban. Wala sa laban sa labas. The fight outside is not as important or is not as big as the fight inside. Mahalaga po yung labanan sa loob. Kaya sabi sa 2 Timothy 1:7, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Kahit kayo matatakutin, naalala nyo si Gideon, natatakot siya nung una, nag-aano siya ng trigo, yung winnowing na tinatawag, kinukuha niya yung, kumbaga, yung fork na malaki, garden fork ba tawag nun? Hindi, yung garden fork, maliit lang yun Pero parang pala na parang fork ang itsura na itinahagis na ganun sa itaas yung mga trigo. Pag malakas ang hangin, yung mga ipa nalilipad, yung walang laman nalilipad, yung may laman bumabagsak uli dun sa kanyang lugar. Ginagawa niya yun, nakatago siya dahil natatakot nga siya sa mga kalaban. And then dumating yung angel of the Lord sa kanya. Sabi sa kanya, Gideon, thou man of valor. Napalingon si Gideon hinahanap niya, sino yung man of valor Matapang daw matapang. Lalaki ng katapangan. Sino yun? Kaya nga siya naroon natatakot siya bakit siya tinawag na lalaki ng katapangan? Kasi yun ang gusto ng Diyos gawin sa kanya. Hindi sinasabing ikaw yun. Ang sinasabi ko, ikaw magiging ganun, yun ang gagawin ko sa'yo. Magiging matapang ka. Magiging mapagtagumpay ka. Kaya si Gideon, later on, nakita nyo, si Gideon sumusugod. Kahit 300 lang ang tauhan niya, 30,000 yung kalaban, 300 lang sila. 30,000 yung kalaban, abay sumusugod. At nananalo. Why? Ginawa siya ng Diyos na man of valor. Magiting na lalaki. Yan ang plano ng Diyos sa inyo. If you are designed by God na maging magiting, huwag kang mabuhay sa takot. Imagine niyo sa tiyan pa lang ng ating ina, marami na kayong dinaanan na labanan. Marami kayong kasama. Hindi nakalusot ang marami. Sa 5 milyon, isa ka lang na napili. And you are designed by God to live. Bakit? Pinakita ng Diyos pa lang sa iyo, you are designed to overcome.
You are an overcomer. Hindi ko mo wala kang pera, hindi ka makakapag-aral, hindi ka makapagtatapos, hindi ko mo mahirap lang, nagtitinda lang ng basahan ng nanay mo at ang tatay mo, hindi ka makapag-aaral. No! Binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihang magtagumpay. Kaya nung sabi ng 2 Corinthians chapter 2, verse 14, Now thanks be unto God, which always causeth us to triumph in Christ. Pasalamat tayo sa Diyos na siyang laging nagiging dahilan para tayo maging matagumpay sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang daming pinagdaanan ni Paul, lahat ng klase ng kahirapan sa dagat, sa bundok, sa kapatid, sa hindi mananampalataya, sa kaaway, sa gabi, sa umaga, sa gutom, sa uhaw, sa puyat, sa kamatayan. Lahat ng yon iniligtas siya ng Diyos. Itinawid siya ng Panginoon. Pag hindi pa tapos ang Diyos sa iyo, hindi ka pa mamamatay. Iningatan siya, pinaserve siya ng Diyos. Why? You are born to win. Number 2, you are built to overcome. You are built to overcome. So you are a winner by identity. I was born to be a winner, or I was born a winner according to God's design. Number 2, you are built to overcome. 1 John chapter 5 verse 4. For whatsoever is born of God overcometh the world. You were not built for comfort, you were built for conquest. Pagka sinabi nating born to win, that is your identity. Pagka sinabing you are built to overcome, that is your quality. Quality ka. Yun ang quality. Meron kang specifications na inilagay ng Diyos sa iyo, built-in. Ha, di ba? Kaya minsan nilalagay na Wi-Fi ready. Bakit? Yung iba walang Wi-Fi. Pero ikaw, Wi-Fi ready. Oh, ngayon AI na. AI. Iba na. Kaya kapag wala kang AI, nahuhuli ka, maiiwang ka. Kaya dapat nag-a-adjust tayo. Hindi na mano-mano. Gumagamit ka na ngayon ng mga bots. Ha? AI. Gumagamit na tayo artificial intelligence. Hindi ka na magbubuklat ng maraming libro. Hindi ka na aalikabukin ng pagbubuklat. Hindi na 3 days na tatrabahuhin. 3 minutes, tapos na. You're built to overcome. Yun ang nakalagay dito. Ang mga tunay na anak ng Diyos ay hindi madaling bumigay. Ha? Hindi kayo dapat madaling bumigay sa pagsubok, sa tukso, sa labanan, dahil ang bawat pagkakadapa, pagbagsak, o pagkasugat, ang bawat mahahapdi at masasakit na karanasan ay bahagi ng pagsasanay para ikaw ay